Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW sa iba't ibang bansa. Ayan. At sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At sa mga gusto pa mag-abroad. Ayan, ang aking video ngayon ay about sa mga tape na ibibigay ko sa inyo para may mga knowledge kayo sa abroad, lalo na sa Middle East. Ayan. Bago ako magpatuloy, ayan, sa wala pa nakasubscribe at bago pa kayo sa aking channel, isubscribe na ninyo ang OFW Forever Love para nga sa mga latest ko pa mga video at sa aking mga tutorial about sa Arabic ay ma-notify ko kayo. Ayan. I-click lang ninyo ang aking bell button, ayan, para ma-notify kayo. Kasi kung hindi nyo i-click yan, hindi nyo malalaman na mayroong akong bagong upload. Ayan, so, let us start our, video ngayon. Ayan, ito ay sa mga baguhan pa lang, sa mga gustong pumunta ng abroad. Ayan, kailangan mayroon kayong lakas ng loob. Ayan. Pag wala kayong lakas ng loob, wag na lang kayo pupunta doon kasi baka manghihinaan kayo ng loob at pagdating doon gusto na nyo magbalik. So, sayang ang inyong effort, ang inyong time, ang inyong ginastos. Ayan. Although kahit walang gasto papunta doon, pero siyempre, magpunta ka sa mga training area, hindi lang pwedeng nga wala kang baon na pera kasi magugutuman ka. So, magpa-medical ka, hindi man pwede nga wala kang baon na pera. Punta ka ng UWA, punta ka ng PIDOS, punta ka pa ng Manila para sa iyong tawag doon, TISDA. Yan. So, pero ang doon, ang technique doon, mas maganda na bago kayo pumunta ng UWA o bago kayo magpunta ng abroad, mayroon na kayong knowledge. Ayan. Punta na ninyo ang iba ko pa mga video dyan, sa mga tutorial sa mga Arabic, para nga may knowledge na kayo. Para pagdating nyo sa OWA, marami na kayong alam. So, hindi na kayo mahirapan na mag-memorize. Magbasa kayo, dapat intindihin ninyo. Huwag ninyong memorizein kasi pag i-memorize ninyo yan, mawawala pa rin yan sa utak nyo. So, kailangan intindihin kung anong sinasabi. Ayan. So, dito tayo sa mga sa mga common word ng sinasabi ng madam. Ayan. So, para pagdating nyo sa abroad, kasi minsan may mga madam na hindi marunong mag-English. So, kahit mag-English ka pa, nga pa rin yun sila. So, ang style nila yan, mag-sign language. Ngayon, kung hindi ka marunong magbasa ng ilang language, ikaw nga ka rin. Ayan. So, kailangan mayroon kang idea, mayroon kang initiative. Ayan, pag mag-sign language sila at mayroong silang sinasabi, minsan magsabi sila ng mga color. Ayan. So, mostly dyan, ang inuuto sa inyo, yung gamot. Kasi yung mga baby doon, lagi nagsasakit. Ayan. Ang gamot doon, ang tawag doon ay duwa. Ayan. Common use yan doon sa Kuwait. Duwa. Yan. Pag sinasabi niya ati ni hada duwa, ayan, kunin mo. O magsabi nga Panadol, ayan, yun ay para sa lagnat. Ang Panadol doon sa kanila ay hindi lang para sa lagnat pala. I-explain ko sa inyo kasi baka mag-ubo kayo o may sipon kayo, bigyan pa rin kayo ng Panadol. Pero mayroon din doon bulong gamot na para sa ubo, yung mga syrup ang binibigyan ng madam. Ayan. Kasi mas maganda talaga ang syrup. Kasi yun ang naranasan ko doon mas mabilis kang gumaling pag syrup compare mo sa capsule or tablet. Mayroon doon. So, ito ang gagawin ninyo pag sinasabi niya ganitong color at ganitong haba or may mga sinyas yan. Yun ang i-imagine nyo. Kasi ang kanilang pagsasabi sa English, mali yun. Kailangan mayroon ka talagang common sense, may initiative ka talaga. Like for Certec. Ang tawag na madam ko dati, Certec is dirty. So, nalito ako, dirty. Ibig sabihin madumi. Pero kaso lang, gamot ang pinapahanap sa akin. So, sabi ko, kasi yung sa mga alphabet nila kasi,
iba-iba ang pagbasa. Yung Z pala doon, da is a da yan sa kanila. Yan. Ayan, kasi mayroon akong na-prepared na alphabet para maintindihan ninyo kasi hindi ko pa na matapos-tapos. Ayan. Ang Celtic, tawag nila ay dirty. So, inisip ko, tinignan ko yung lahat ng mga bote, sabi ko, kapag mayroon ditong sounds like a dirty, ito na nga, sabi ko. Hinanap ko kung mayroong T at mayroong R. Tapos nakita ko yung Celtic. Sabi ko, baka ito. Kasi wala namang ibang name doon. So, pinakita ko sa kanya, Madam, this is? Sabi niya, yes. Sabi ko, this is not a dirty. Sabi ko, this is Celtic. Sabi ko na sa kanya. So, kasi ganyan yan sila. So, pag sinabi niya nga, kadama, ibig sabihin, ang katulong. Kasi ang Arabic ng kadama is katulong. Sometimes may mga madam na ang tinatawag nila sa katulong ay kadama. So, ibig sabihin, hindi kanila na tinuturing na family. Kadama ka talaga. Pero mayroong madam na hindi nila gusto na tawagin kang kadama. Kailangan pangalan. Kasi maramdaman mo yan. Kasi pag sinasabi ka ng alaga mo nga kadama, sasawayan nila yan. Don't call kadama. Call her name. Yan, ganyan siya. Kasi, tinuturing yan as family. Magkwento man yan sila na tinuturing kanilang as a family. Ayan. Pag tinuturing kanila as a family, hindi yan siya strict sa pagkain. Pagsabihan ka, sila mismo ang magsasabi. Kasi na-experience ko yan. Sinasabihan talaga nila ako, if you're hungry, you cook your own. Sabi niya, don't wait for the other people to cook for you. Ganyan sabi niya. Kung gutom ka, magluto ka para sa iyo. So, don't be shy, sabi niya. A lot of food here in the talaja. Talaja is ref. Yan. A lot is in the Arabic is wayad. Ayan. Food akel. Yan. Magsabi sila, wayad akel indakin talaja. Inside the refrigerator. Ayan. Yon ang ano nila. Pag sinabi niya, kasli hada malabis hag gasala. Ibig sabihin, ang malabis ay damit, kasli, laba, gasala o kasala, kasi ang kanilang pagsasalita ay depende sa kanila. May gasala, may kasala, yan, washing machine. Yan. So, para hindi na kayo malito. Kasi yan ang mga importante na nasabi sa inyo lagi. Chili hada istikana. Yung istikana ay glass nila yan na sinisidlan ng tsaa. Yan. Ang tsaa doon ay tinatawag doon ay shy. Hoy, baka kala nyo shy is nahiya. Shy. Yan ay tsaa. Ayan. Pag sinasabi, sawihada syaa or sawihada tea or sawihada shy, yan. Mag-ready ka ng tea, ilagay mo doon sa matara. Ito ang tinatawag nilang matara. Ito. Thermos. Yun. Pero, mayroon silang kaibang design, mga maganda ang kanilang mga thermos doon. Ayan. Yan ang tawag nila lang matara. So, baka magtaka kayo, may mga matara din nga, hindi lang talaga thermos. Yung heater ay tinatawag din nila na matara. Pero, depende iyon sa abroad, sa Middle East. Kasi, sa Kuwait, ito ay, magsabi sila, sawi hada har may hagmatara. Ito. Or, mayroon pa rin silang matara na yung sinisidlan nila ng tubig na mainit na nilagay nila sa kanilang tiyan. Doon ay matara pa rin ang tawag doon. Ano yun? Har may yapon talaga yun. Har. Hada matara. Yan. Sawi hada har. Hada matara. Yun. Ang ibig sabihin yung kukuha ka doon ng kanilang yung parang hindi ko yun ba. Pero andon, na-explain ko noon sa nakaraang kong video. Ayan.
sidlan ninyo yun ng tubig na mainit kasi for example sumakit ang kanilang tiyan, masakit ang kanilang likod o balikawang, yun ang hinahigaan nila para makuha yung sakit. Yan ay matara pa rin yan. Kaya para hindi kayo malito, ayan ay sa sa Kuwait, pero sa ibang Middle East, konti lang man ang ang hindi kapareho ang salita. Konti lang. Mostly pari-pareho ang mga salita. Ayan. So, hindi lang yan. Ayan. Ang importante ay sa bibi. Pag sinabi na gidi, gidi is upuan mo siya. Bantayan mo siya. Gidi, habibi. Ayan. Kaya magtrabaho siya, for example, umaga. Ayan. Tapos, kung magsabi siya nga, you sleep, pwede ka matulog doon. Ayan. Kaya yun ang ko, pero hindi ko ginagamit yung kumot nila or unan nila. Kinukuha ko yung unan ko. Minsan, darating ang amo kong lalaki, tulog pa kami ng baby. Kaya, siyempre, ang aking madam, magsabi siya nga, sit with baby. Kasi ang madam ko, naga-English yan sa akin. Kasi pagdating ko, English talaga ako. Hindi ako naga-Arabic sa kanila. Nag-English talaga ako. Pero ko yung Arabic word. Ang hindi nila alam ko mag-Arabic. Kasi wala ako kasi gusto ko si madam ko matuto mag-English. Kasi nag-English siya, pero hindi siya English na English talaga. Yung parang intok-intok lang. Yan. So, yun. Kasi yung mga kapatid niya nga napapaturo pa sa akin. Pero actually hindi naman ako fluent talaga mag-English. Ayan. Marunong lang ako mag-English pero hindi ako fluent mag-English. Ayan. Ayan. So, yun ang magsabi yung madam mo, don't work. Huwag kang magtrabaho. Bantayan mo lang ang baby. Kasi kung ano mangyari sa baby, patay kang bata ka. Kaya baka mahulog sa bed. O, magtanong ni madam mo, bakit nahulog sa bed? Diba sabi ko, bantayan mo ang bata. Huwag kang magtrabaho. Pero mayroon namang madam, grabe. Habang tulog ang bata, magtrabaho ka. Linisin mo lahat. Linisin mo yung hamam. Ang hamam ay CR yan. Ayan, tandaan nyo Ang hamam, CR yan. Ang matbak, kusina yan. So, ito guys ang ating sa next episode naman ang ating talakayin kasi nauubusan na tayo ng oras. Ayan, salamat sa inyong pagsuporta. Ayan. At ito pa pala, bago ako makalimot, ayan, every morning mag-greet kayo sa inyong madam na good morning or assalamu alaikum para makukuha ninyo ang kanyang loob. Yan ang secret dyan. At mahalin ninyo ang anak nila kasi yun ang pinaka the best nga gagawin nyo. Kahit na dinaduraan kayo ng bata, huwag niyong pansinin. Kahit na sinisipa kayo, huwag talaga kayo ipakita niyo ang pagmamahal sa kanila. Tutumbasan nila ng pagmamahal. Pag nakita ng mga bata na minamahal niyo sila, kahit na sinasaktan kanila, kung makukuha mo ang kanilang loob. Kaya guys, magpaalam na si OFW Foreverland. Next episode naman. Bye-bye. Salamat. Assalamualaikum.